Magandang oras mga ka-art lover. Meron tayong nakalap dito isang eksklusibong CCTV hatid sa atin ng NBI. Ito'y tungkol sa kuhang video ng CCTV sa paglabas at pagpasok ni Sandro Mulak sa room ng hotel ng dalawang bading. At dito detalyado ang mga oras paglabas-pasok ni Sandro at makikitang balisa siya. Kaya ito, panoorin natin ang eksklusibong CCTV footage hatid sa atin ng NBI mismo. Sa mga kuha ng CCTV noong July 21, 2024, makikitang 4:39 ng madaling araw, lumabas ng kanyang kwarto si Sandro Mulak. Hanggang sa makatawid sa katabing hotel. Maya-maya pa, nag-elevator siya paakyat ng 7th floor. Magkaharap pala itong hotel na ito, magkatapat. Kasi ito'y gabi ng gala night or gala night ng GMA at merong mga awarding doon sa mga empleyado ng GMA. At kasama na dito umatin si Sandro Mulak at saka yung dalawang bading. At dito merong, ang kwento ni Sandro Mulak dito ay pinapunta daw siya ng mga tito niya sa hotel kasi may ibibigay. Maraming na sinasabi para pupunta lang doon si Sandro Mulak. At ito ay madaling araw na, di ba? Ano bang ginagawa ng mga tao na ito? Madaling araw, hindi natutulog. Kaya meron talagang intensyon, di ba? So, balikan natin ang video, ang CCTV footage na ito. Hanggang makarating sa kwarto kung nasaan sina Richard Cruz at Jojo Nones bandang 4:48 ng madaling araw. Bandang 5:24 ng umaga, makikita ang isang room attendant na naghahatid ng inumin sa naturang kwarto. Grabe no, 5:24 na nag-iinuman pa. Talagang nilalasing nila si Sandro Mulak. Kaya sa kalasingan ay pinahitit pa daw. Sabi ni Sandro, pinahitit siya ng kung anong klaseng drugs yun. At ito 5:24, sigurado 6 AM na ito nang lumabas. Tingnan nga natin sa video. 6:46 ng umaga naman, tama. makikitang lalabas ng kwarto si Tapos Sandro. Lilisanin ng nasabing hotel hanggang sa makabalik sa kanyang hotel 6:53 ng umaga. Sa lobby ng kanyang hotel, ayon sa NBI, mapapansin na umano ang pagbabago sa kilos ni Sandro. Siyempre nalasing na yan at may tama kasi pinahitit. Kaya wala sa yan, wala sa sarili, wala sa kanyang matinong sarili. Kasi pinapainom pa, pinapadruga pa. At ang masama diyan ay mga tituhan kasi niya ito. May paggalang din si Sandro, kaya pumunta siya doon. Hindi naman pumunta doon si Sandro na yan. Ano bang puntahan diyan ni Sandro? Magagandang babae ba yan? Mga chicks ba yan? Mga bading yan eh. Anong makukuha niya doon? Siguradong lalapain siya. So yan nga yung plano ng dalawang bading na yan na talagang titirahin siya sa araw na yan kasi hindi na natutulog yung mga bading. Talagang pinaplanuhan nila. Tinawag-tawagan nila paulit-ulit. At ang makapunta doon, meron ng mga hinandang mga inumin at mga kung ano-ano pa para mawala sa katinuan itong si Sandro. Papunta siya doon sa hotel na naka-check-in ang dalawang subjects, normal at relaxed ang movement ni Sandro. Pero after noong nangyari insidente ng pamumulestya, makikita mo na nagbago ang kanyang kilos. Siya ay mabilis na maglakad, balisa, at parang distressed and very anxious. Bigla na lang siyang umupo sa tabi ng wall, fronting the elevator kung saan inaantay niya yung mga kaibigan niya na sumundo sa kanya. Ang mga video manong ito ayon sa NBI ay corroborative o sumisigunda sa behavioral analysis na ginawa ng kanilang mga investigador at Behavioral Science Division. This was very consistent with the findings of the Bureau na meron ng traumatic incident na nangyari doon sa hotel kung saan maka-check-in yung dalawang subjects na nireklamo ng Sandro Mulak. Ayon naman sa abogado ng dalawang independent contractors, hindi pa nila nakikita ang mga CCTV footage. Ay nako ng mga abogado yan. Wala nang silbi ang pag-abogado diyan dahil kulong na yan sigurado. Kasi mismo sa Congress pa ay contempt na yung mga bakla.
Ngayon, malalaman talaga natin na may problema si Sandro dito kasi tinawagan niya yung mga kaibigan niya, nagpasundo siya doon mismo sa elevator ng hotel ng mga bading at hindi sa kanyang hotel. Kaya ibig sabihin tumawag to ng saklolo sa kanyang mga kaibigan. At mismo yung mga kaibigan niya may alam yun kung anong nangyari. Dalawang monster pa naman, titirahin ka, okay lang yung mag-isa lang yun. Dalawa ay talagang ano ka doon. Itong sipsipin ka talaga na parang sinipsip ng linta, di ba? So sa mga bading na nakapanood nito, huwag niyong tularan tong mga bading na ito. Kailangan kayo'y magalang, galante sa mga lalaki, ligawan niyo. Bigyan niyo ng mga regalo ang inyong gustong lalaki kasi yan naman talaga ang dapat. Okay, bilhin niyo ang puso ng isang lalaki, hindi yung painumin niyo, padrugahin niyo, titirahin niyo. At baka mapareho kayo nito, lagot kayo. Kaya sa mga bading diyan na ganyan naman talagang kapag tumatanda ang bading, iwan ko lang sa iba, ay lalong nagiging grabe yung ano nila, yung desire nila sa mga gwapo at mga bata. Totoo yan. Yung mga batang 16, DC, yung mga DC, yun talaga ang type ng mga matatandang bading na umiidad na ng 40 hanggang 60. Kaya ito, masamang klaseng style yan. Huwag niyong tularan yan sa mga bading na nanonood nito. Sorry na lang sa mga tinatamaan pero ganyan talaga ang reality. Okay, so tapusin natin ang video. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang panig ni Mulak. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Salamat Oscar Oida ng GMA 24 oras. At sa lahat ng ating mga ka-art lover at mga ka-good news, mga ka-TH, maraming salamat sa inyong panonood sa ating channel. At hanggang sa muli, paalam at ingat.